Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng sacrifice. Pero ang ibig sabihin ng sacrifice ay hindi lamang endurance, hindi lamang pagpapakasakit, kundi pagpapakasakit na mayroong pagmamahal. Sapagkat ang nagpapabanal sa ating mga pagpapakasakit ay yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Ano ang sakripisyo natin para sa panahon ng Kwaresma? Meron po tayong 2 araw, Ash Wednesday at saka Good Friday. Ito po ay fasting at saka abstinence days. Ang ibig sabihin ng abstinence ay hindi tayo kakain ng karne sapagkat masarap po yun. Ang ibig sabihin ng fasting ay minsan lang tayo kakain sa maghapong yon at para paalala sa atin na ang craving natin, ang gutom natin, ang uhaw natin, Diyos lamang talaga ang maaring makasagot. At sa pamamagitan ng fasting at saka ng abstinence, yung karne na hindi mo kinain, yung hotdog na hindi mo kinain, yung pagkain na hindi mo kinain, sapagkat minsan ka lang kumain, kailangan mong ibigay sa isang kapatid, kapwa-tao, na halos ay araw-araw nagfa-fasting sapagkat hindi makakain dahil sa hirap ng buhay. Pero, lahat po ng Biyernes ng taon ay abstinence. Pero, kapag hindi po Kwaresma, pwede tayong magpalit na maaaring kumain ka ng karne, pero gagawa ka ng sakripisyo, magdadasal, o gagawa ng paglilimos sa kapwa-tao bilang substitute dahil hindi ka nag-abstinence. Pero kapag panahon po ng Kwaresma, lahat ng Friday ay abstinence days. Ibig sabihin, hindi ho pwedeng palitan. Ibig sabihin, dadagdagan. Hindi tayo kumakain ng karne sapagkat masarap ito. Kakainin natin ay yung mga pagkain na hindi kasarapan, hindi kamahalan bilang tanda ng ating pagsasakripisyo. Pero tandaan po natin, meron pong isang uri ng fasting. At yung fasting ay kapag ikaw ay tatanggap ng komunyon, dapat 1 oras bago tumanggap ng komunyon, meron ka ring fasting. Hindi pwedeng nagbabubble gum, hindi pwedeng nagmimerienda bago magmisa, hindi pwedeng nagsisigarilyo. Ang lahat ng ito, fasting natin. O meron kang craving sa sigarilyo, meron kang craving sa matamis, meron kang craving sa pagkain, hindi natin itong gagawin sa loob ng 1 oras bago ka magkomunyon, sapagkat ang fasting, Eucharistic fast ang tawag natin, ay obligasyon din natin bilang Katoliko. Bakit tayo nagpa-fasting sa ganon? Para ipaalaala sa atin na ang lahat ng ating gutom, lahat ng ating uhaw, Diyos lamang ang makakapuno. Fasting at abstinence, ito ay buod ng ating pananampalatayang Kristiyano, but fast and abstain with love, because that is what makes it holy.